Mga minamahal ng mga kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ang sumaating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga minamahal ng mga kapatid at mga kaibigan, yamang nalalaman natin na tayong lahat ay nagising sa isang mundo kung saan maraming kautusan ng tao na patuloy nating sinusunod. Tayo ay nasa gitna ng isang mga malawakang tradisyon, mga kultura na patuloy nating tinatangkilik at nakikiyaon tayo mga kapatid at mga kaibigan sapagkat ito ang ipinamuhay ng ating mga magulang. Dahil nga lang mga kapatid at mga kaibigan, patuloy naman na ang Diyos sa kanyang kagandahang loob ay nagbibigay ng payo't paalala upang tayong lahat maisipan natin o paano natin masisiyasat ang ating mga pamumuhay kung ito ba'y naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid at mga kaibigan, hindi makatwiran na tayo nakikiyawad sa sanglibutan na hindi natin naunawaan ang kalooban ng Panginoon. Hanapin natin ang kaharian ng Panginoon at ang kanyang katwiran upang ang ating pamumuhay ay maging matuwid sa harapan ng Panginoon habang tayo'y nasa gitna ng isang likong sanlibutan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan, kung ang ating katawan ay patuloy na nakikiyaon, dapat mga kapatid at mga kaibigan, ang ating pag-iisip ay patuloy namang nananangan sa kung ano ang dapat natin tuparin, sa kung ano ang dapat na iniuutos sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, ito'y patuloy na paalala o kayong mga anak ng tao, hanggang kailan magiging kasiraang puri ang aking kaluwalhatian? Gaano katagal iibigin ninyo ang walang kabuluhan at hahanap sa kabulaanan? Mga kapatid at mga kaibigan, hanggang kailan? Kaya nga po mga kapatid, patuloy ang paanyaya ng Diyos sa kanyang bayan upang dito'y magising tayo at ating maunawaan ano-ano ba ang mga bagay na marapat nating panampalatayanan, ano-ano ba ang mga bagay na dapat nating ipumuhay upang ang Diyos sa kanyang lukluman ay magalak naman sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong magsiyasat, ngunit talistasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kanyang sarili ang banal, didinggin ng Panginoon pagka ako'y tumawag sa Kanya. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Ito po ang patuloy natin pinagmamapuri sa Panginoong Jesucristo na ngayon nasumpungan natin ang mga bagay na marapat nating ipamuhay upang tayo patuloy na kalugdan ng ating iisang Diyos na buhay. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Patuloy nating ipahayag ang Diyos ang humirang ng bayan. Patuloy nating awitin, mga kapatid. Ang Diyos ang humirang ng bayan, nakasagdalan ng kagandahan, at dito siya'y tatakan, magpakailan pa man, sapagkat kanyang nadakong pahingahan, inilagay niya ang haring ligat sa saligan, sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutuos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan.
Salamat sa iyo, aming Ama. Patuloy nating ipahayag, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Manatili tayo sa pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Oh, thank you God. Oh, thank you Lord. Magalak tayong magsiawit, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Hallelujah. Patuloy tayong magtaas ng ating dalangin ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Patuloy tayong sumangguni sa ating panalangin sa iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakilang Diyos Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay. Panginoon, narito kami sa isang dako kung saan tinawag mo ang bawat sa amin sa isang banal na paglilingkod. Kaya naman, Panginoon, patuloy ang aming pagsusumikap, Panginoon, patuloy ang aming pagsusumikap na sa anumang kaparaanan, ayon sa minagaling din ng iyong kalooban, ay maibahagi ang iyong katwiran sa lahat ng mga taong tumatay sa buong sanlibutan. Salamat, Panginoon, sapagkat kailan mo hindi ka nagkulang, sapagkat sa kapanahonan namin, nagtindig ka ng iyong mga lingkod upang sa pamamagitan ng aming mga patutuo, sa pamamagitan ng mga kautusan at patuloy namin binuhulay-hulay, naririnig ng lahat ng mga tao ang marapat namin ipamuhay upang kami maging patuloy na kaluguran mo sa iyong paningin, sa iyong dakong tutukan sa sangkalangitan. Salamat, Panginoon, patuloy kami nagtitiwala na ikaw ang nakakakalos ng puso ng bawat isa, ikaw ang nakakaalam ng lahat ng kapanahunan upang sa kalooban mo tawagin ng bawat isa na maging bahagi ng iyong bayan sa makatwid-pagay ng iyong banal na bubot ng sayo. Salamat, Panginoon, at muling tinataas namin ang dakilang pagpupuri sa iyo, sumayo lahat ng kalwalhatian, kadakilaan at karangalan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tuwing ng Diyos at Panginoon na manunubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.
Nagagalak po na magdiwang. May inihanda tayo pinaghanda tayo ng panukala na walang hanggan na gaganapin natin bilang mga iniimbitahan ng Panginoong Kristo na umawi tayo ng mga bagong awitin nagbaday sa hula ng mga banal na propeta at patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero na kung paano ang banal ng bundok ng Sayon ng bayan ng Diyos na buhay na ang pagsamba natin buhay ang pagsamba natin. Inaalala po natin yung kalawalatian ng Panginoon Diyos na Espiritu, ang Panginoon Diyos, naglalangin niya ang langit at lupa sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan po ba natin na tunay na pagsamba, 2 o 3 lang na nagkatipon. Wala tayong mababasang milyon-milyon o libo-libo na pagka tayo nagsiselebrasyon ang nakalagay po na ginaganap natin sa mga iniimbitahan 2 o 3 nagkatipon, sumasa atin ang panukala na walang hanggan na ginawa ng Panginoon Diyos na ipinakilala sa atin yung sinag ng kanyang kalawalatian. Sa pagdiriwang natin, umaawit tayo ng bagong awitin. Naunawaan po ba natin yung lahat ng iniimbitahan ng Panginoong Kristo? Kaya tayo iginawa ng panukala na walang hanggan para ganapin natin bilang tao. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung hindi tayo iginawa ng panukala, gaganapin natin? Hindi ba natin na-obserbahan na magulo na ang buong mundo? At niyayanig na ng Panginoon Diyos ang mga bansa. At ang paghahain ng pag-ibig ng Panginoon Diyos, no discrimination, no denomination. Wala siyang itinatake, ano man ang lahi natin. Iniimbitahan tayong lahat na makinig. Pakinggan natin yung tinig niya na ibinabalita sa social media na walang bayan. Ang hain ang Diyos ay pag-ibig. Para tayo makatakas sa mga walang kabuluhan ng dagat ng paniniwala natin sa mundo. I-concentrate po natin yung puso't isip natin sa palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta. Kilala niyo si Haring David, si Haring Solomon, sa ano ba sila nabuhay? Di ba sa palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta? Di ba yan ang itinabuhay ni Haring David, ni Haring Solomon, at ang mga banal na propeta at ang mga banal na apostol ng Kordero? Amen po ba? Amen. Ito yung buong katungkulan ng tao papurihan natin ang Panginoon Diyos buhat sa pasimulan ng lalangin niya langit at lupa na ang larawan ng Diyos Espiritu siya. Kaya ipinakilala niya yung kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Jesucristo na sa ikatlong araw nahayag ang larawan ng Diyos sa atin nagpakilala siya sa atin naghayag siya sa atin, nagpahayag siya sa atin, nagligtas siya sa atin. Ano sabi ng Panginoon Diyos? Ako ang Diyos nyo, kayo ang bayan ko. Sa ano sasabahin ang pangalan ng Panginoon Diyos na iisa ang Diyos? Sa ano natin siya sasambahin? Anong pangalan ng bayan na sasamba sa iisang Diyos na buhay? Sasambahin natin ang pangalan ng Diyos sa kanyang banal na bayan, sa bundok ng Sayon, na ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob ay Diyos na buhay. Hindi Diyos na mga patay. Amen po ba? Amen. Kaya buhay din yung sumasamba, buhay ang unawa. Naunawaan natin na ang larawan ng Diyos ay Espiritu. Amen po tayo doon. Amen. Ano sabi ng Panginoon Diyos sa aklat ni Propeta Oseas? Ako ay Espiritu at hindi tao. Naunawaan po natin. Amen. Kaya bundok na Sayon, ang banal ng bundok na Sayon, ang pagsamba sa Panginoon Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Kaya tayo, witness ng Panginoon Diyos, pinakilala ng Panginoon Diyos yung sinag ng kanyang larawan sa ating lahat. Na ang Diyos na sasambahin natin ang Espiritu, buhat sa pasimula hanggang sa wakas ng lupa. Amen po ba? Amen. Masasamba ba ng Diyos ng mga patay? At sinasamba ng mga patay ang unawa Diyos na patay din sa sanlibutan. Kaya alipin ang tradisyon, alipin ang kultura. Masakit ito. Maupit ng mga makakarinig dito
Problema ko ba yung ma-open? Hinahanap ng Panginoon Diyos yung tunay na mananamba sa pamamagitan ng Yesu Cristo. Nasasampahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Tignan yung mga alipin, hindi alam ang ginagawa. Alam ba lang alipin yung ginagawa? Pwede ba paglingkuran natin yung patay? Alam ba ng patay yung ginagawa ng buhay? Nothing. Wala nang essence. Common sense, unawain natin mabuti. Naalipin nga tayo ng kasalanan ng sanlibutan, kaya ginawa tayo ng panukala na walang hanggan para alalahanin natin ito, gunitain at paniwalaan natin ang Panginoon Diyos Nananatili siyang buhay magpasa walang hanggan Hanggang sa wakas ng lupa, pumapailang lang siya sa kalangitan Ang Diyos Espiritu, buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa, nagsalita. O dinadidinig natin yung salita ng Panginoon Diyos ngayon sa pamamagitan ng Yesu Cristo na ating paniniwalaan na ang Diyos na sinasamba ng bundok ng sayon Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Ano pa utos sa atin? Narito po. Hanapin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, kay pala ay malilingid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. Natinig niyo po binasa, purihin ang Panginoon Diyos sa pagbabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa pangalan ng Yesu Cristo, nasaksing tapat sa pagkabuhay na maguli, na wala akong ikinahiya na itinatanyag ko ito sa social media, sa lahat ng makakarinig. Wala tayong magiging dahilan na hindi natin nakilala ang larawan ng pagka-Diyos ng tunay na Diyos buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa. Bakit po wala na tayo magiging dahilan? Nahayag na larawan ng Diyos ngayon sa pangangaral ng isang hamak at mahina na duka, na hinirang, isinugo ng Panginoon ang mga hukbo na sinasabahan sa kapayapaan at katuwiran. Hinahanap ng aking labi ang kautusan na palatuntunan ng mga banal na propeta. Nagpapatotoo ko na ang Diyos ay Espiritu, na wala akong ikinahiya. Ito, yung panahon na itinangi, nagsilitawan ng mga kasuklam-suklam na mga ngaral, naglitawa na mga mandarayang mga ngaral, naglitawa na mga sinungaling na mga ngaral na ikinakaila ang larawan ng Diyos buhat sa pasimula. Maliwanag po sa atin. Amen. Dinadaya yung mga puso walang malay, ginagawa kapakinabangan, pinagpapasa ng mga maraming paniniwala na hindi batay sa hula ng mga banal na propeta. Ginagawang kapakinabangan. Yung mga puso walang malay. Ano hain ng Panginoon Diyos? Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay kapayapaan. Ang Diyos ay kapanatagan. Naunawaan po ba natin yung panahon na itinangi? Panahon ng pangingiling, panahon ng pagsisisi sa mga walang kabuluhang paniniwala, panahon ng pagsasaliksik, panahon ng pag-aaral, panahon ng pamamahinga ng ating kaluluwa, panahon ay pamumuhay natin ng Ebanghelyo na siyang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Yesu Cristo sa pagkabuhay na maguli. Amen po tayo doon. Amen. Tignan nyo, saan sasambahin ng Panginoon Diyos na ang Diyos ay isa sa kanyang pangalan? Sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Sinasamba siya ng mga tunay na mananamba na ang Diyos ay buhay. Eh di buhay ninyo sumasamba sa Panginoon Diyos na sinasamba natin, na nananahan siya sa bundok ng Sayon. Ano sabi doon sa Hebrews chapter 12 verse 22? Ito, babahin natin mabuti, babasahin ko sa nadidinig nyo para makalaya na tayo sa kultura at tradisyon. Bagay, karapatan natin ito, malayaan natin, nasaktan man tayo. Ngayon, kung dumadating na yung puot ng Panginoong Jesucristo, tayo na rin ang magbulay-bulay sa puso natin kung naging totoo ba tayo. Ginanap ba natin yung tungkulin natin para papurihan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula sa pangalan ng Jesucristo, na maging witness tayo ng Panginoon Diyos sa huling panahon? Nangyayari na yung hula ng mga banal na propeta. Niyayanig na mga bansa, niyayanig na mga lupa. Iba't ibang pangitain na nakikita natin sa langit at sa lupa.
Pag may dumarating na kalamidad, apura naman ang pagpapaimbabaw natin. Gusto rin pala nating maligtas, pero ayaw nating ganapin itong ginawang panukala sa buhay natin. Dito lang tayo magkakaroon ng relasyon. Nag-sacrifice ang Panginoong Jesucristo on the cross hanggang kamatayan upang inibig at mamatay ang kasalanan natin at mabuhay tayo sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli. Amen. Sa ano inilalatag ngayon itong karunungan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, saan inilagay ang banal na kasulatan na gaganapin natin? Saan magaganap ito ngayong pangangaral? Sa ano magaganap na ipapangaral ito? Ang nilalaman ng banal na kasulatan. Papangaral natin sa pangalan ng Jesucristo na ang nakakarinig at sumampalataya at magtiwala ng tapat, hindi mapapahiya. Sang-ayon po tayo doon. Amen. Ngayon, kung hindi natin tatalikuran yung mga kultura at tradisyon, wala tayong pinagsisisihan dito sa mundo. Ayaw natin dinggin ang tagapagligtas natin. Ayaw natin siya sundin. Pag may kalamidad naman, napuna naman ang pagpapaimbabaw natin sa mundo. Naunawaan po natin kung saan magkahari ang iisang Diyos na tunay, nasasambahin siya sa iisang pangalan sa pamamagitan ng Jesucristo. Ito, babasahin ko sa inyo. Hindi natin mabuti, tunawain natin mabuti po ito ha. Walang ibang relihiyon na nakasulat dito, kundi isa lang ang pangalan na nakalagay dito. Suriin natin mabuti, narinig po natin sa social media. Dadapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Sayon at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel, ang pangkahalatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakakatala sa langit at sa Diyos na hukom sa lahat ng mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Naunawaan po natin. Amen. Kaya ang pagsamba ng banal ng bundok na Sayon sa Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo ay buhay ang pagsampe. Hanapin niyo yung mga relihiyon kayo kung buhay ba ang pagsamba niyan. Nakatala ba sa langit ang pagsamba nila? Ang iglesia ng bundok na Sayon nakatala sa langit ang pagsampe. Lahat ng sasampalataya sa Panginoong Jesucristo, ibinigay ng Panginoon Diyos sa Kanya lahat na tatalima. Amen po tayo doon. Amen. Kaya lahat ng ipokrito pagsamba, nauupit ngayon. Kaya wala akong ikinahihiya sa paghahayag ng katotohanan. Ang Diyos ay katotohanan eh. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen po tayo doon. Amen. Sino ang ganda ng pagkain espiritual na di napapanis na tumatagal sa buhay na walang hanggan hanggang sa pagbalita ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan? Di ba ang Panginoon Diyos ang naganda nito? O tingnan niyo yung walang relasyon sa Panginoon Diyos, nagdurusa ngayon. Ipinagpalit sa mga bagay na temporary na nakikita ang pamumuhay sa mundo. Ipinagpalit sa posisyon, ipinagpalit sa karangalan. O dito pa lang sa gobyerno, nananagot na. How much more pagdating ng hukom ng mga hukom at hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Naunawaan po natin. Amen. Tingnan niyo. Naunawaan natin tunay na pagsamba sa Diyos na buhay. Buhay ang pagsamba. Ang Diyos ni Father Abraham ay Diyos na buhay. Ang Diyos ni Father Abraham, Diyos ni Isaac at ni Jacob, ay Diyos na buhay magpasawalang hanggan. Naunawaan ba natin yung dating Sayon? Di ba mga tao, yung kasakasama ni Haring David, kasakasama ni Hari Solomon, umaawit sila sa ilog ng Babylon. Bakit po? Naalitin sila ng Babylonia. Naipektuhan sila ng lakad ng Babylonia. Kaya naalala nila, nung sila ikupkupin ng Panginoon Diyos sa Ehipto, nung alisin sila sa Ehipto, binigyan sila ng karangalan at ningning ng kanilang mga pamumuhay. Nung sila naalipin ng Babylonia, naalala nila yung kalagayan nila nung unang sila parangalan ng Panginoon Diyos. Ngayon, nanibugo ang Panginoon Diyos sa kanila. Naalala nila, umawit sila sa ilog ng Babylon. Umawit sila sa ilog ng
Babylonia, naalala nila yung kalagayan nila, naalala nila yung kalagayan nila nung pinalis sila sa Ehipto. O ngayon, sino ho ang sayo na tinutukoy? Bundok bang literal ito o ito'y mga iglesia na may tungkuling gagampanan natin na pararangalan natin ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa. Na sa pamamagitan ni Jesucristo ay nahayag ang sinag ng kanyang kadakilaan at kaluwalhatian ang Diyos Espiritu. Di ba iisa lang pangalan ng Diyos na sasambahin natin sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon na ang pagsamba natin buhay ang pagsamba natin na sumasampalataya hindi mapapahiya sa batong panulo. Who is the name of Chief Cornerstone in Zion? The King of Kings, the Lord of Lords. Di ba siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari, yung ating manunubos at tagapagligtas na sinasamba sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli? Witness tayo ng iisang Diyos na lumikha ng langit at lupa buhat sa pasimula ng lalaki ng lahat ng mga bagay. Amen po tayo doon. Amen. Nakikita natin yung langit, nakikita natin yung bituin, yung araw, yung buwan, yung lupa, yung dagat, yung ilog, yung puno, yung mga hayop. Di ba ang Panginoon Diyos ang may gawa lahat yan para meron tayong ikabuhay sa mundo? O nasan ngayon yung presensya ng mga sasamba sa Diyos na buhay ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob? Dinilibot ng tao. Napuput ang Panginoon Diyos din sa tao. Ipinagpapalit natin siya sa mga bagay na nakikita natin. Imbis na sambahin natin ng Diyos na di natin nakikita sa Espiritu at katotohanan, maging saksi tayo ng Panginoon Diyos na ang Diyos ay Espiritu, nang gawain niya ang langit at lupa. Nagsalita siya. Ngayon, sa huling panahon, nagsalita uli siya sa pamamagitan ng Jesucristo sa mga tao. Eto, nadidinig niyo yung salita. Inihayag ko yung larawan ng Diyos na di natin nakikita na sinasamba ng iglesia ng bundok ng Sayon. Na wala akong itinahihiya, ipinaghihiyaw ko sa 7 kontinente ito, sa buong mundo. Ito yung ambag ko sa minamahal nating bansang Pilipinas. Dahil ang presidente ng bansang Pilipinas, humihingi siya ng backup prayers. Dahil hindi na pangkaraniwan yung mga kalaban niya sa mga leader ng ating gobyerno. Marami nang sumasalansang, marami nang namuusong, marami nang nagbabagsak sa presidente. Itinalaga ng Panginoon Diyos yan. Kung hindi tayo susunod at magpapasakop sa presidente ng bansang Pilipinas, hindi rin tayo sumusunod at magpapasakop sa nagtalaga sa presidente. Sino nagtalaga? Ang Panginoon Diyos. Mababasa natin sa Roma chapter 13 yan isinulat ni Apostol Pablo yan. Kaya yung mga iglesia, magpasakop tayo sa namumuno ng minamahal nating bansa kung mahal natin ang bansang Pilipinas. Hindi yung bansa na kinalalagan natin ang mahal natin dito, yung mga tao ng bansang Pilipinas ang mahal natin. Amen po tayo ron. Amen. Huwag natin tingnan yung mga pilak, yung kayamanan na nangnakaw ng mga leader natin unrighteous, yung mga corruptible leader. Huwag natin silang tingnan. Dumalangin tayo at sumangguni at magpakumbaba tayo sa isang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan bilang witness. Ito, witness ako ng Panginoon Diyos na ang Diyos sa Espiritu, naninindigan. Wala akong itinahihiya. Ipinaghihiyawan ko sa 7 kontinente sa social media. Sa lahat na makakarinig upang walang maging dahilan yung nakakarinig na hindi natin nadinig ang larawan ng pagka-Diyos ng tunay na Diyos na sasambahin natin na isinulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia sa taga-Roma in Roma chapter 1 verse 20. Huwag natin siyang ipagpalit sa mga bagay na temporary na nilikha niya. Pawang nasisira, namumulong at lumilipas ang lahat ng mga bagay na nakikita natin. Kung diyan tayo magtitiwala, lilipas din tayo katulad ng nakikita natin. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung saan naghahari na sasambahin ang pangalan ng Diyos na iisa sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Saan tayo pinapupunta? Dadapwat lahat ng nakakarinig ay nang silapit na kayo sa bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay. Buhay ang pagsamba natin sa Espiritu at katotohanan.
ang pagpupulong ng pangkahalatang bunga sa pagkapanganay ng ating manunubos. Ang kanat lahi tayo ng manunubos natin sa pagbabagong lahi, kaya nga bagong nilalang ang bundok ng Zion eh. Amen. Wala na sa low profile ng datos natin sa pagiging tao natin eh. Na-transform na tayo, na-convert na tayo. Hindi tayo taga-mundo, taga-heaven tayong lahat. Hashtag Iglesia ng Banal ng Bundok ng Zion. Recorded sa heaven. Who is the way? Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Go to heaven. Who is the door of heaven? Jesus Christ is the door of heaven of our salvation. Jesus Christ is the key of our faith. Go to heaven. Ngayon, kung hindi natin ipamumuhay ang susi ng katwiran at tanda ng patotoo, sa palagay nyo, isipin natin, bulay-bulayan natin sa puso't isip natin. Nakakapasok kaya tayo sa langit. Ang Panginoong Kristo ang pintuan sa langit na papasukan natin. Papapasukin kaya tayo kung hindi natin siya pararangalan dito sa mundo. Bulay-bulayan po natin itong nadidinig natin ngayon para magkaroon tayo ng evaluation sa puso't isip natin. Na bilang tao, ginawa tayo ng panukala na walang hanggan. Ano ginagawa ng tao? Nililimot ito. Kaya nagpaparating siya ng galit, nagpaparating siya ng puot, kaya lumilindol. Kaya may dumarating na mga super typhoons ng bagyo. Pagka dumadating naman yung kalamidad, ako na pagpapaimbabaw natin. Bakit po nagpapaimbabaw tayo? Bakit na-open tayo? Ayaw natin lisanin yung gusto natin sa mundo eh. Amen po ba? Amen. Pinaninimugo natin ang tagapagligtas natin eh. Ang iisang Diyos na sasambahin natin eh. Ayaw natin takasan yung ginamit ni Satanas na pandaraya kay Eva buhat sa pasimula. Dinaya niya sa material na bagay ang Eve is the mother of flesh. Si Eva ang ina ng lahi ng laman. Kaya tinawag siya kay Eva. Amen po tayo doon. Lisanin natin yan, huwag natin ibigin yan, huwag natin pagdasaan yan. Magalak tayo kung ano lang yung pagkakailangan natin sa pang-araw-araw na nakakaraos tayo, pasalamatan natin ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Na siya yung nagpapala sa atin every day, every night. God is good all the time. All the time God is good in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Eto, tira-tirahan na lang ako ng tukso-lisaitan pero nakaharap sa inyo by the grace of God. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Eto, pinapahayag ko na wala akong ikinahiya. Naninindigan ako na ang Diyos ay Espiritu. Dahil siya may salagdaan ito. Siya may pangako nito, nagaganatin natin bilang tao. Pararangalan natin siya sa maraming may pandinig. Pararangalan natin siya sa maraming nakakakita sa atin bilang tao na wala tayong ikinahiya. Manggagawa na may walang ikinahiya sa paniniwala. Di ba yan ang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo? Kilala ng Panginoon Diyos yung merong patotoo. May mga tatak ng patotoo, yung mga iglesia ng bundok ng Zion. Saksi tayo ng Panginoon Diyos na ang Diyos ay Espiritu, buwan sa pasimula. Kaya witness niya tayo. Amen po tayo doon. Amen. Nung hinanap ng mga pantas ang pagsilang ng Mesaya sa Bethlehem, ginamit na paghanap? Di ba yung aklat ni Propeta Mikas? Nasumpungan ng mga pantas nung isinilang ang Mesaya sa Bethlehem. O ngayon, ano sabi nung kay Propeta Mikas? Saan tayo pinapupunta para sambahin natin ang Panginoon Diyos at makipag-aralan? Di ba, maghahari ang Panginoong Kristo sa iglesia ng bundok ng Zion na hindi magwawakas ang pamumuno at paghahari niya? Nagigets po natin. Amen. O ano sinabi kayo kay Propeta Isaias? Magbibigay ang Panginoon Diyos ng tanda na gaganapin natin bilang tunay na iglesia. Ba't nasabi kong tunay? Maraming lumitaw na peking iglesia. Imbis na pasalamatan at papurihan ng Panginoon Diyos, anong ginawa ng mga peke, ng mga antikristo? Inilihim ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos eh. Inilihim na ang Diyos si Espiritu. Naunawaan po natin yung mga antikristo, yung mga sinungaling na mga ngaral, pagka nagkakaroon ng problema abutang tago sa akala mo sila mga totoo. Sang-ayon kayo ron. Amen.
Nakikilala niyo naman yung mga mandaraya ay nililihim ang nanawa ng Diyos, buhat ng lalangin ng langit at lupa. Ito, hayagan na ito sa social media. Pagka nasasaktan yung iba, pinapapatay yung mga nagpapahiya sa kanila. Ako, handa na ako. Dahil alam ko, ibabalik ng Panginoon sa Kristo yung buhay ko eh. Kayo mga sinungaling na nangangaral sa social media, yanda nyo na rin kaluluwa nyo kung saan tayo papuntang paghuhukom. Digmaan na ito eh. Digmaan na ng paniniwala ito eh. Saan maghahari ang Panginoon Diyos, natatawagin ng pangalan niya na iisa? Sa Iglesia ng Bundok ng Sayon. Ano sabi kay Propeta Isayas? Lilikha ang Panginoon Diyos sa langit ng banal ng Bundok ng Sayon. Hindi ito o bundok. Mga kalipunan ito ng mga iglesia, mga tao ito ng Diyos. Mga mananampalataya ito. Mga saksi ito ng Panginoon Diyos na ang Diyos ay Espiritu. Saan siya sasambahin? Ng tunay na mananamba? Ano sabi kay Propeta Migas? Sa bundok tayo ng Sayon ang punta, makipag-aralan. Amen. Sa bundok ng Sayon niya ninasa na maghahari siya, na hindi na magwawakas. Nabasa niyo po ba yan? Kaya binabalikan ko yung mga pantas kung paano nilang nasumpungan nung isinilang ang tagapagligtas sa Bethlehem. Eh, ano ang ginamit nilang aklat? Aklat ni Propeta Migas. Hindi mo na nasumpungan nila yung hinahanap nila nung isinilang ang tagapagligtas sa Bethlehem. Iniwanan nila yung kanilang mga kamangyan at saka mga ginto at lira doon. Lumisan na sila dahil nasumpungan nila yung pinagsilangan ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen. O ngayon, saan natin tumasusumpungan? Aling aklat ang gagamitin natin na sinabi ng Panginoon Diyos? Kay Propeta Isayas. Amen. Sapagkat ang Panginoon ay magbibigay sa atin ng tanda sa pagdiriwang natin na sumasa atin ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Sasampahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Magpapatotoo tayo, magwi-witness tayo na ang Diyos na sinasamba natin ni Espiritu. No discrimination, no denomination, any religious group, iniimbitahan na dahil mapakanig ang pagparito ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. May katiyakan ba na ang bundok ng Sayon na maghihintay na makakakita na nakahanging on the air sa alapaap? Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Open the book of Isaiah chapter 52 verse 7 and 8. And read in this book of Prophet Isaiah. Sa unang frase ng verse 7, dyan niya natin maunawaan, dyan inihahayag ang mabuting balita na ang daladala kong pagbabalita ay kapayapaan at kaligtasan ng ating kaluluwa at kaligtasan ng buong pamilya natin. Na ang daladala kong balita, kapayapaan, kapanatagan ng puso at pag-iisip natin, hindi pagkatakot. Inisip ng Panginoon Diyos sa atin lahat yan. Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay kapayapaan, ang Diyos ay hindi kaguluhan. Na kung babalik na ang Panginoon Diyos sa banal na bundok ng Sayon, makikita natin siya ng mukha na nakahangin on the air sa alapaap. Eh ngayon, iba, nakakakita pa lang tayo ng pangitain sa langit, ini-nervous na tayo. How much more kung makita na natin ang Panginoon Diyos na nakatayo na nakahangin on the air sa alapaap. Kung hindi natin to kikilalanin at paniniwalaan. Isipin natin mabuti yan. Bulay-bulayin natin sa puso't isip natin yan. Ang inihahain ko sa social media, mabuting balita ng kaligtasan po natin lahat. At isama natin sa panalangin kung magkakaroon na tayo ng relasyon sa tagapagligtas natin, ang minamahal nating bansang Pilipinas dahil maraming gustong magwasak sa pamumuno ng presidente ng bansang Pilipinas. Puro may hangarin sa posisyon. Sino-sino mga iyan na nagbabagsak? Hindi tao eh. Evil na yan. Narinig po natin. Lahat ng nakakarinig. Official man o matataas man tao to eh.
Kalooban na ng Panginoon Diyos itong nangyayari eh. Hindi na, bago, bakit? Alalahanin natin, nung nagpasasaklos ang tagapagligtas natin, tinukso ni Satanas eh. Sino si PBB para hindi tuksohin ng diablo yan? Amen po ba? Amen. Kaya ano sabi ng Panginoon sa Kristo, hindi lang sa material na bagay nabubuhay ang tao, kundi sa salitang lumalabas sa kanyang labi. Ano nangyari kay Satanas? Nawala si Satanas ang nagpunta, nagdaya si Satanas sa maraming mga bansa. Sang-ayon tayo ron. Amen. Ano ginagawa ni Satanas? Ginugulo yung bansang Pilipinas dahil hindi na madiri pang karangalan magaganap sa bansang Pilipinas eh. Napanood nyo nung galing sa summit. Okay, sino binigyan ng authority sa summit na magaganap ulit? Di ba ang Pilipinas na? Amen. Napanood nyo po yan, yung reference sa social media, sa YouTube. Gamitin natin yung gadget natin sa observation na gaganap. And then, i-apply natin ito sa propesya ng mga banal na propeta. Ito na yung to si Istubinim, nagaganap na. Namamasdan niyo ba? Sa ano nag-iimbita ang Panginoon Hesus Kristo? Sa banal ng bundok na sayon. Ang pagsamba ng bundok na sayon, buhay ang pagsamba eh. Ang sinasamba natin ay Diyos na buhay. Ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ang mundo, sinasamba ng mundo, Diyos na patay. Kung Diyos na buhay ang sinasamba natin, bunga tayo sa pagkapanganay. O di nadidinig tayo, nakikita tayo dito. Siya nasa langit, tayo nasa luma. Kaya itong mga nangangaral na ikinaila, initihim ang larawan ng Diyos na sa mga tinuturuan ay mananagot pa. O, ang dami ng halimbawang nanaguta. Ayan, si Kibuloy, siya ang dadalhin si Kibuloy. Lilitisin pa siya sa Amerika. O, yan mahilig makipagtalo sa pangangaral. Nasaan na ngayon? Wala na rin. Di ba nawawala? Amen. Ito yung may gawang paniniwala. Hayag sa social media, nadidinig niyo po, nasaksi ko ng Panginoon Diyos, buhat sa pasimula, na ang Diyos na sinasamba natin Espiritu. Walang dagdag, walang bawas. Madadagdagan ba natin larawan ng Diyos na Espiritu, buhat ng lalangin ng langit at lupa? Sang-ayon po tayo ron. Amen. Ito yung katuparan ng hula. Ang Panginoon Diyos sa Espiritu. Saan siya maghahari? Sa banal na bundok na sayon, minasa niya, nadako niya, pahingahan ng tahanan ng bundok na sayon. Ipinaganda niya ng tahanan sa langit. Bunga tayo sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas na sa Hesus Kristo na ang kanatlahi tayo ng tagapagligtas natin sa pagbabagong lahing espiritual. Hindi tayo naging lahi sa pagiging tao. Sa espiritu tayo naging lahi. Amen po tayo doon. Amen. Ang inisip sa atin, kapanatagan, kapayapaan, mabuting kapalaran, hindi pagkatakot, hindi kabalisahan, hindi kaduwagan, hindi kasakiman sa mundo. Ang inisip sa atin, kapayapaan, pag-asa, kapanatagan po, kahalili ng ating kabalisahan sa mundo. Tanungin niyo, pastor nyo na nagtuturo sa inyo, kung yung bang relihin nyo, nakatala ba sa langit yan? Buka ba kayo sa pagkapanganay? Tatanungin niyo, pastor nyo. Dahil maraming lumitaw na ginamit na pastor si Satanas inilihim ang larawan ng Panginoon Diyos ng itatagang langit at lupa Kaya yung mga kampo na kadiliman ng Diablo, mga nauupin ngayon Amen. bilang taong katulad nyo, isang mangmang lang ako at isang mahinang tao, tukha lang akong tao. Nabasa ni 1 Corinthians chapter 1 verse 27. Basahin natin yan kung paano niya inihalal, kung paano siya humirang na isang mababa at hamak na tao lang para isawala ang nagmamarunong ng mundo, para isawala ang malalakas, para isawala ang mga mayayabang, para isawala ang
mga hambog, para isawala yung mga mananalansang, para isawala yung mga nagtatanggap na mabuti. Isa lang ang mabuti, yung naririnig nyo. Ipinapangalan ko, ang Panginoong Jesucristo lang ang mabuti. Na ang pagsamba ng bundok ng Sion ay buhay ang pagsamba. Nakatala na sa langit. Official na sa langit. Tanungin niyo, pastor nyo, kung official na may religion nyo. Evaluate nyo. Amen po ba? Amen. Kailangan sa kalooban ng Panginoon Diyos, maganap yung mga naparitong mga kasuklam-suklam at mga mamumuso na magsilanta na. Sawayin nawa ng Panginoon Jesucristo sa pagkabuhay na maguli. Pinagpasan niya mga dinadaya na hindi nakatala sa banal na kasulatan lang itinuturo. Nakilala niyo si Satanas na dayain si Eva. O ganun din yun, dadaya ngayon yung mga antikristong pastor. Puro pinaasa sa nakikita. Dapat ang ituro natin ang Diyos na di nakikita. Amen po ba? Na ang Diyos ay Espiritu ng likhay ng langit at lupa. Hindi ko nakita pero naituro ko sa inyong pandinig. Ano po? Na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Nagpakilala. Nagpahayag siya sa iyo. Nagpahayag sa akin. Nagpakilala sa akin. Nagligtas sa akin. Ako ang Diyos nyo. Kayo bayan ko. Iisa lang ang pangalan, nasasambahin natin ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo, na witness niya tayo. Saan niya ninasa na mamahinga? Sa iglesia ng bundok ng Sion, na pinaganda niya ng tahanan sa langit, bunga sa pagkapanganay, ang bundok ng Sion. Pinagiging sakdal niya, pinagiging perfect niya, pinagiging ganap niya sa paniniwala. Ang daming mga pastor ngayon nakakaral, wala daw perfect religion. Ba't inalis natin yung religion? Ang Panginoong Jesucristo ang nag-convert ng religion. Nabasa niyo mo sa aklat ng Santiago 1:27, dalawin niyo ang babaeng bao. What is the name of widow church? Iglesia ng bundok ng Sion ng lilitaw. Ipinaganda ng tahanan ng groom. Babalikan ng groom. Yung bride. What is the name of groom? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Siya ang tunay na Diyos buhat sa pasimula hanggang sa kawakasan, hanggang sa pagparito niya. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo sa kahayagan? Ako ang pasimula, ako ang wakas. I am the beginning, and I am the last. Amen po tayo doon. Amen. Saan maghahari ang Panginoon Jesucristo? Sa banal na bundok ng Sion. Nakita ni Apostol Juan sa pulo ng Patmos, nakatayo ang kordero sa bundok ng Sion. Nagahari siya sa 144,000. Yung inalis niya sa Ehipto, yun naman mga lumimot doon sa Ehipto. Hindi nakabilang sa 144. O tayo ay pinaghanda na napakadakilang selebrasyon na tayo mapupunta no 144,000, kaya nangangalan ng mabuting balita ng kaligtasan. Na kailangan marinig ito ng mga tunay na iglesia na mananalig tayo sa tagapagligtas natin, magpapatotoo tayo na sinasamba natin ng Espiritu. Amen po tayo ron. Amen. Basahin natin yung Book of John, chapter 4, verse 24. Ano po? Nakikipag-usap yung babaeng Samaritana. Hindi dapat nakipag-usap ang Samaritana sa mga Hudyo Numaunawaan ng Samaritana, nagtatakbo yung Samaritana, makilala ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na nalalaman ko ang tagapagligtas ay manggagaling sa angkanan mga Hudyo Ako nga, nasa iyo ay nakikipag-usap, ako nga. Naunawaan po natin yun. Ako nga nagsasalita sa iyo ay ako nga. Sabi ng Panginoon Jesucristo sa Samaritana, numaunawaan ng Samaritana nagtatakbo na, ibinalita na nakakilala niya, tagapagligtas At sabi ng Panginoon Jesucristo, ang sino mang uminom sa akin, ako ang tubig na nagbibigay buhay. Amen po ba? Amen. Nadidinig niyo itong salita ng Panginoon Jesucristo na siya ang living water. Siya yung nag-aalis ng kabagabagan at ng takot natin. Ano kahalili nung inaalis? Kagalakan, katiyakan at tagasan ng kaligtasan ng kaluluwa natin sa muli niyang pagparito. Amen.
Kaya manindigan tayo na huwag natin ikahiya ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos buhat sa pasimulan, ang Diyos si Espiritu. Panindigan natin ang Diyos si Espiritu. Huwag tayong matakot sa kamatayan ng pagiging tao natin sa mundo. Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya alipin tayo ng kasalanan pagka dumadating itong araw ng mga kaluluwa, abot-ang-punta natin doon sa mga namatay na wala ng alaala. Tayong may alaala, ayaw natin alalahanin ng Panginoon Diyos at bigyan ng karangalan at karawalatian. Tapos pag nadinig natin yung katotohanan, na-open at nasasaktan tayo. Paano tayo makakalaya kung hindi natin tatakasan yung walang kabuluhan lakad at pamumuhay ng tao dito sa mundo? Sino nang alipin sa atin? Ang Diablo. Hanggang lang po na naghahari sa kalooban ng puso natin at isip natin ang Panginoong Kristo eh. Tingnan nyo, ang Diyos ay pag-ibig. Ano isinukli ng mga Antikristo sa panahon ng mga banal na apostol? Nilait ang Kristo, hinamak, nilibak, tinudya, anak ni Jose Carpintero na hindi nakapag-aral. Pinagsalita na masasakit na salita. Ang mga apostol, pinagpapatay dahil sa kanilang pagiging witness sa Panginoon Diyos. Natatakot ba tayong patayin din ng mga Antikristo? Pinailalim na ng Panginoon Kristo si Satanas sa Ebanghelyo eh. Amen. Matatakot na tayong patayin tayo ng mga Antikristong pastor ngayon. Ang pangako ng Panginoon Kristo sa magiging tapat at paninindigan na wala tayong ikinihiya na maging witness tayo ng Panginoon Diyos eh. Naghahasit ng pag-ibig ang Panginoon Diyos eh. Ang ginawa ni Satanas eh, sinira ni Satanas ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa mundo. Ang sinukli ni Satanas eh, puro kasinungalingan. Kaya hindi na bago yung nangyayari sa lakat natin. Naghahasit tayo ng pag-ibig at encouragement sa kapwa-tao natin na isinusukli natin nung sinusukli na sa atin eh, puro kapighatian. Pinaninibugo ang Espiritu ng Panginoong Kristo tumataas sa puso natin. Nagkukunwang sila ang sinasamahan ng Panginoon Diyos. Binabaliktad pa tayo. Saka ayaw po ba tayo ron? Amen. Kaya marami pang mapapahiya na mga nangangaral ngayon. Saan ginamit? Sa paniling lang. Sangayon po tayo ron. Amen. Inibig ang karangalan, inibig ang posisyon. Eto, nasa harapan ng social media, double stroke. Pero God's will, accordance the will of God, not accordance the will of man. Sa kalooban ng Panginoon Diyos, naninindigan ako ng may katapangan na walang ikinahihiya na inihayag ko ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng itatag niya langit at lupa na ang Diyos ay Espiritu. Kaya ako saksi ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Kaya ako nagpapatotoo. Nadidinig niyo po ba? Meron pa ba tayong agam-agam? Bagay, nasa inyo desisyon. Ang salita ng Panginoon Diyos ay nagaganap na sa hula ng mga banal na propeta ngayon eh. Yung bang relihiyon nyo, naituro ba ng pastor nyo no, kung ano pabalikan ng Panginoong Kristo? Kaya siya umakyat sa langit. Ipinaganda ng tahanan sa langit yung lahat ng mga believers eh. Babalikan niya yung mga believers. Iisang katawan lang tayong lahat. Iisang templo lang tayong lahat. Who is the head of temple of God? Who is the head of kingdom of God? Jesus Christ is the head of kingdom of God. Nagpapatotoo yung mga followers ng Panginoong Kristo na ang Diyos yung Espiritu. Amen po ba? Amen. Nakita ni Apostol Juan sa kahayagan na ang kordero nakatayo sa iglesia ng bundok ng Sayon na nag-aawitan ng mga bagong awitin yung mga iglesia. There is no God like thee above in the heaven and the earth beneath.
Amen po tayo doon. Amen. Kung hindi gumawa ng banal na kasulatan, meron ba tayong pagsasalusaluhan? O, tingnan nyo, ang daming religion eh. Pero itong bundok ng Sayon, katangi-tangi ito. Naka-dignify, naka-separate na ang pagsamba natin. Iisa ang Diyos na sinasamba natin, na mga witness tayo ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Na ang Diyos na sinasamba natin ng Espiritu ang lumikha ng langit at lupa. Pinararangalan natin siya dito sa silong ng mga langit sa maraming mga may pandinig. Kaya pagpalito ng Panginoong Jesucristo ang ibinigay sa akin inspirado ko Wala akong nararamdamang takot, wala akong nararamdamang alinlangan sa pagtatanyang ko ng kanyang larawan Amen po ba? Amen. Tingnan niyo yung mga antikristong pastor. Dito pa lang sa batas ng gobyerno, nananagot na. Makapangyarihan ng Diyos. Kung sila sa Diyos, hindi sila mananagot pagdating sa gobyerno. Nakita niyo ba? Sa Roma, hanggang kamatayan walang naging dahilan yung Romano. Hinain ng Panginoon Diyos yung kanyang pag-ibig sa tao hanggang kamatayan. May nagawa ba yung Roma? Nayanig ang Roma. Natakot ang Roma nang iyanigin ng lindol nung mamatay ang Panginoong Jesucristo sa krus. Nung ilibing. Ano ginawa ng mga Roma? Pinahanap yung mga apostol, pinapatay pa rin. Napigilan ba nila itong Ebanghelyo? O hanggang ngayon, pinapangaral ito. Marami pang nangaral na mga namumusong sa Panginoon Diyos. Lalahanin natin lagi, lahat may kapatawaran yung kasamaan na gagawa natin Ang wala lang kapatawaran yung pusuin natin ng larawan ng Panginoon Diyos Tatandaan natin mabuti ito. Kaya napakaraming nangangaral pagdating sa Matthew 7:21 Ayaw nilang ituro Sabi nung mga nakipag-usap sa tagapagligtas Panginoon, Panginoon, kami pinagpagaling sa pangalan mo. Panginoon, Panginoon, kami nagpalayas ng diablo sa pangalan mo. Panginoon, Panginoon, kami po Ano pa isa? Nangaral, nagpagaling sa pangalan mo, nagpalayas ng diablo. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo? Umalis kayo sa harapan ko, mga mananalansak na hindi ko kayo kilala. Paano nasabi ng Panginoon Jesucristo sa mga nagsasabing nagpapasikat na nangaral sila, nagpagaling sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, nagpalayas ng masasamang espiritu sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, hindi sila kilala. Bakit po? Ikinailan nila ang larawan ng Panginoon Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya sila pinaalis Okay din, ang daming nangangaral. Ginagamit ang pangalan ng Diyos. Sa ginamit? Sa pakinabang. Ikinaila ang sinag at kalwalatian ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. O ngayon, ito na yung kahatulan. Saan ang nangyayari? Sa banal na bundok ng Sayon, ipinapangaral ng mabuting balita. Darating ang kawakasan. Amen po ba? Amen. Ipapangaral sa maraming mga bansa ang patotoo ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas at paniniwalaan at sasambahin at pararangalan sa lupa. Nakalagay dyan sa Matthew chapter 24 verse 14. Amen po ba? Amen. Nadidinig niyo po ba yung pinapangaral ko kalwalatian at larawan ng Diyos buhat sa pasimula ng Diyos ay Espiritu, nagpapatotoo ko, saksi ko ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Ang bundok na Sayon walang jubileo to na taon-taon Mula nung itatagal langit at lupa, ito pinaka-jubileo natin Nagdiriwang tayo na inaalala natin na ang Panginoon Diyos ang dumalang sa atin bawat isa Matatawaran ba itong itinalaga ng Panginoon Diyos na pagdiriwang natin? Siya nagtalaga nito. Siya magpapakilala nito sa maraming mga bansa sa buong mundo. In the 7th continent, all over the nations. Ano sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias? Kahalili ng inyong kahihiyan. Kahalili ng inyong kapigatian, karangalang walang hanggan.
ipakikilala ko kayo na aking tunay na mga lingkod, sabi ng Panginoon Diyos ng Israel. Amen po ba? Amen. Kaya ang bansang Pilipinas na state country na pinag-aagawa ng mga giant country, hindi nila po pwedeng angkin ng teritoryo ng bansang Pilipinas. May nakatingin dito, may nagbabantay sa bansang Pilipinas, yung lumikha ng langit at lupa. Dito itatanghal at duluan at ng isang Diyos na tunay. Sa Espiritu at katotohanan, hinahanap ng ating Ama yung mga duluan na hati sa Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa, na mga saksi niya, na mga iglesia na itinalaga niya, na nilikha niya, kawamis niya, sa lahat ng sasamba sa isang Diyos na tunay sa pangalan ni Jesucristo na magpapatotoo na ang Diyos ay Espiritu. Saksi tayo ng buhay ng Diyos ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob in the last days, in the second coming of Jesus. Do you believe that? To all listeners of God Almighty, the Supreme God, in the name of our Lord Jesus Christ, in the resurrection? Amen. Wala namang ibang pangalan na sa dinami-dami ng thousand of religion sa mundo. Wala namang ibang pangalan na pinaganda ng tahanan sa langit, kundi banal na bundok na sayon, ang pagsambay buhay. Ang tinatahanan ng Diyos na buhay ay buhay ang pagsamba sa Espiritu katotohanan na mga saksi at nagpapatotoo na ang Diyos na sinasamba ng bundok na sayon ay Espiritu na nananatiling buhay hanggang sa wakas ng lupa. Ano sabi sa atin? Ano utos? Dadapwat na kagsilapit na kayo sa banal na bundok ng Sion, sa bayan ng Diyos na buhay. Buhay ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan, hinahanap ng ating Ama yung mga partakers na sasamba sa Espiritu at katotohanan na mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Kaya tayo nagpapatotoo, witness tayo na ang Diyos natin ay tunay na Espiritu. Buhat ng lalangin ng langit at lupa. Amen po ba? No discrimination, no denomination, any religion. Iniimbitahan tayong lahat. Takasan natin yung mga nangangaral natin na ayaw ituro ang sinag at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Mga antikristo yan, laban sa Panginoon Diyos yan. Amen po ba? Amen. Matagal na maraming antikristo sa panahon pa lang ng mga apostol, sa panahon pa lang ng mga banal na propeta, nagkalat na mga antikristo. Almost more ngayon. Ito na yung panahon na itinami. Binigyan na tayo sa lalabing panahon sa pagsambre. Pangingiling, pagsisisi, pamamahinga, pagsasaliksik at pag-aaralan para lumakas yung kaluluwa natin. Para matyak nung nakikinig at sasampalataya sa tagapagligtas natin, naligtas yung kaluluwa natin, ligtas yung pamilya natin, ligtas yung mga apo natin, ligtas yung anak natin. Walang bayad ito. Naunawaan po ba natin, yung nadidinig natin sa media? Amen. Saan maghahari, saan babalik ang Panginoon Diyos? Saan dinasa na mananahan na ang pagsamba ng mga iglesia, buhay ang pagsamba? Isa lang ang pangalan na masusumpungan natin na may hula ng mga banal na propeta. At isa lang ang pangalan ng isa lang ang sasambahin natin pangalan na maghahari sa kanyang bayang banal sa puntong ng sayon. Ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya napakadakilan nyo itong huling panahon ng pagsiselebrasyon natin. Wala tayong mababasang thousand o millions. Wala tayong mababasang magpatayo tayo ng mga building na aakitin natin yung mga nakakakita sa building na maganda pagsamba natin. Wala tayong mababasang maganda pagsamba. Pagandahan ng pagsamba. Meron tayong mababasa, 2 o 3 nagkatipon, sumasa atin ang tagapagligtas, yung banal na kasulatan. Ito, inaalala natin. Witness tayo ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Amen po tayo doon. Amen. May nabasa ba kayo sa
Hebrews chapter 12, verse 22, na ibang pangalan ng relihiyon. Banal na bundok na sayo na nakalagay yan. Doon tayo pinalalapit lahat. Ginamit ng mga pantas na hinanap ko saan sisilang ang tagapagligtas sa Bethlehem. Aklat ni Propeta Mikas. Saan tayo pinapupunta para makinig at makipag-aralan? Aklat ni Propeta Mikas, chapter 4. Ibasa po natin. Saan maghahari ang tagapagligtas na hindi magwawakas, na sinikap ng itayo ang bundok ng Sayon. Hindi magwawakas ang paghahari ng kordero sa bundok ng Sayon. Ang naniniwala, hindi mapapaya sa muli niyang pagparito. Amen po tayo doon. Amen. Isa lang ang kaharian pinaganda ng tahanan sa langit, babalikan ng groom. Yung babaeng maluwalhati, walang dungis at kapintasan. Ano ang pangalan ng babaeng maluwalhati na walang dungis at kapintasan? Na itinuring na kasintahan ng tagapagligtas, itinuring na tunay niyang asawa, magiging isa yung iglesia at yung tagapagligtas. Magkakaroon ng selebrasyon sa langit. Kung paano itinatanghal at pinararangalan natin siya sa lupa sa lahat ng mga may pandinig at sa lahat ng mga nakakakita sa atin. Ang kahalili, karangalang walang hanggan. Kung ano yung nakikita sa atin na ginagawa natin sa lupa, gayon din makikita ito nung hindi makikita sa atin dito sa lupa. Makikita ito sa alapaap ng kalangitan. Amen po ba? Amen. Ito yung magiging pigit ng kordero at ng iglesia na sumasamba sa Diyos na buhay. Na ang pagsamba natin lahat buhay ang pagsamba natin. Amen po ba? Mga nilalang tayo kawangis ng panganay na nilalang ng Panginoon Diyos na ang Panginoon Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Nakilala nyo? Nakilala natin ang larawan ng Diyos buhat sa pasimula, Espiritu siya. Do you believe that? God is Spirit forever and ever. No discrimination. No denomination. Naunawa po natin. Amen. Kaya ano sabi sa Revelasyon, bawal dagdagan, bawal bawasan. Madadagdagan ba natin ang Diyos sa Espiritu? Mababawasan ba natin ang Diyos sa Espiritu? Amen tayo doon. Still God, the Supreme God, the Universal God, created the heaven and the earth. Amen po tayo ron. Amen. Napakadakila na itong ginayak sa ating huling panahon Huling panahon, naglitawan na yung mga kasuklam-suklam, yung mga antikristo, yung mga bulaang, mga kangaral. Ginamit siya pakinabang. Ginaya yung mga pusong walang malay. Mas magaganda pa kalagayan nila doon sa nagpasan sa krus. Tignan niyo ang Panginoong Kristo, bagamat tunay ng Diyos Nagpakababa siya sa gitna ng mga tao sa buong mundo, pinaglingkuran ng mga tao. Yung mga lumitaw na mga nangangaral ngayon, kinailanay larawan ng Diyos. Tinakpan na yung larawan at sinagat kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Ano kalagayan nila doon sa mga nilaya nila? Naghihirap na tao, magaganda kalagayan nila doon sa mga taong ginawa nilang alipin. Tininong Espiritu yan. Kaya na ako pinala. Ang kaligtasan, pinaninindigan at walang ikinahiya sa pagsamba ng Diyos sa Espiritu. Amen po ba? Amen. Sino ba nagpahirap ng buhay sa atin? Di ba sa Panginoon Diyos galing ang buhay natin kung may kalanasan man tayo? Ano dapat natin gawin? Di ba parangalan natin siya? Luwalhatiin natin siya? Sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan? Hinahanap na po tayo ba? May nararamdaman pa ba tayong konsensya? Huwag tayo manatili sa mga bagay na nabubulok, na lumilipas. Lilipas din tayo pag dyan tayo nagnasa. Ngayon, manatili tayo sa mga bagay na di nakikita. Bibigyan niya tayo na maraming kaarawan sa mundo. Pakikita niya sa atin kung paano niya alisin yung mga sinungaling na nangangaral dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Sa ano maghahari at sasambahin ang pangalan ng Diyos na iisa? Sa banal na bundok na saan siya sasambahin na iisa ang pangalan ng Panginoon Diyos.
Ang itinalangin yung mga iglesia, hindi yung buong sanlibutan eh. Lahat ng ibinigay mo sa akin, Ama, dinadalangin ko sila sa iyo na isa man, walang mawawala sa aking palad. Amen. Walang mawawala sa aking katwiran. Amen po ba? Amen. Kaya doon pa lang, meron na tayong buhay na pag-asa. Na yung paglalakbay natin sa mundo, hindi tayo mabibigo. Kundi lahat ng ayaw magpasakop, ayaw makipag-ugnayan sa tagapagligtas, sa huli, sila bigo. Amen po ba? Ano sabi ng tagapagligtas? Kung hiwalay kayo sa aking salita, mabibigo kayo sa pamumuhay niyo sa mundong ito. Darat na ng kabalisahan, ng kalituhan, ng kaguluhan, darat na ng mga sakit at karamdaman. Hindi tatawag tayo sa huli. Ngayon, isipin natin, gulay-gulayin natin sa puso natin, di ba nakakahiya? Hihingi tayo ng tulong, di naman natin siya pinararangalan. Amen po ba tayo ron? Amen. Yung sakit ng mga espiritu na kaliliman yan eh. Puro nagpapakita ng pagpapakumbaba, nagpapakita ng paggalang, pero may pagnanasa. Nag-gets natin? Amen. Magaling si Satanas eh. Si Satanas magaling magpakumbaba, nagpapakita ng kaamuan yan, pero dadayain ka lang pala. Nakita niyo yung mga nakangaral kayo, nakala mo sila mga talaga totoong lingkod ng Panginoon. Pero binibigyan na ang paninimubo ang Panginoon Diyos. Inililihim ang kalawalatian ng Panginoon Diyos. Inililihim ang larawan ng Diyos. Nakakagalak po na maghintay na dala-dala ng tagapagligtas yung gantimpala doon sa binigyan na pagsasanay na magtiis hanggang wakas, manatiling tapat hanggang wakas, nabubuhay sa palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta at kahatulan at katarungan ng kalooban ng Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa. Naunawaan natin yung pagiging courageous ko. Naunawaan natin yung pagiging matatag ko. Nabubuhay sa palatuntunan at kautusan ng hula ng mga banal na propeta. Isinugo ng Panginoon ang mga humbo na sinasamahan sa katwiran at kapayapaan. Hinahanap ng aking labi ang kautusan ng mga banal na propeta at nag-iingat ang aking labi sa paghahayag ng katotohanan na hinahanap ng labi ko yung propesiya ng mga banal na propeta na itinatanyag ko ang larawan ng Diyos na di nakikita, nasasampahin natin sa Espiritu at katotohanan. Amen po tayo ron. Amen. Alam niyo, nagsilaguan ang mga sikat na mga celebrity organisasyon na relihiyon eh. Isang mata lang mawawala eh. Tignan niyo si Satanas na maganap ang panukala ng Panginoon Diyos eh. Sinabi ng Panginoong Jesucristo na pagtagumpayan niya ang diablo sa sanlibutan. O di wala nang kapangyarihan ng diablo. Nasaan na ngayon yung power, the Supreme God, nasa banal na bundok ng Sayon, na sumasamba sa Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Wala na, ginailalim na siya sa kapangyarihan ng tagapagligtas natin. Kaya mapalad yung makikipagsangunian ngayon. Binibigyan tayo ng comfort, binibigyan tayo ng spirit of glory, spirit of joy. Nagbabalik tayo ng karangalan sa isang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Na ito ang buong katungkulan ng tao na parangalan natin ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula hanggang sa pagpalito niya. Parangalan natin siya sa mga may pandinig, sa mga nakakakita sa atin. Na wala tayong ikinahiya na itinatayo natin ang Diyos yung Espiritu. Nagpapatotoo tayo. Kaya tayo saksi sa pagkabuhay ng maguli. Witness tayo ng isang Diyos na sinasaksihan natin na buhat sa pasimula ang Diyos yung Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya nga yung mga antikristo, pag nasasaktan, na-open, pinapapatay yung mga nagdidiskusyon sa kanila. Hindi na bago. Hindi ko na kinatatakutan yung pumapatay ng laman. Ang kinatatakutan ko yung pumapatay ng kaluluwa. Amen po ba? Amen. Eto, live na live sa social media to. Nadidinig ko, katulad yun rin akong tao. Kung hindi ako itinayo ng Panginoong Diyos dito sa pangalan ni Jesucristo, maririnig natin yung katotohanan.
Matatakasan pa natin yung mga umalitin sa atin, ng mga mandarayang pastor na yan. Pero to God be the glory. God is good all the time. All the time, God is good. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, ang kaligtasan may patotoong pinaniniwalaan. Nakikipaglaban sa mga bulaang makakaral ng sanlibutan. Ito ako, nasa harapan nyo, isang mga pahinang tao, isang dukha. Naganap sa akin yung policy na ang calling ng Panginoong Jesucristo nasa mga hamak at dukha na mga tao na mabababa na inililim up niya sa mundo At yung matataas na nagpapakataas na ayaw magpasakop hindi nabagsak niya sa mundo yan. Do you believe that? Amen. Ito ako, naninindigan ako sa harapan nyo. Huwag natin ibigin sarili natin, huwag tayo matakot sa kamatayan o ano mga sakit na dumarating sa atin. Sino magagamot natin? Sino nagbigay ng pangako ng buhay na walang hanggan? Basta natin si Jesus na gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin. Amen po ba? Siya lang ang makapangyarihang tunay na Diyos na magbibigay sa atin ng walang hanggang buhay. Siya ang may pangako nito. Saan naganap ito ngayon? Ano sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaiah? Lilikha ako sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sion. Amen po tayo ron. Amen. Ano sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Joel? Sa gayon, ninyo malalaman na ako na inyong Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan ay tumatahan sa aking banal na bundok ng Sion. Naunawaan po natin. Amen. Kaya hindi literal na bundok ito. Mga iglesia ng Panginoong Jesucristo ito. Kaya marami pang iglesyang peke, inilihim ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos Nagpakilala na nga sa pangalan ng Jesucristo inilihim pa. Nagtanyag na nga naghayag na nga sa ating lahat Nagpakilala na ako Diyos nyo. Kayo mga saksi ko. Kayo mga nilalang ko ayon sa aking kaluwalhatian. Amen po tayo ron. Amen. Kayo ang mga saksi ko. Kayo ang aking inibig. Tunay na kagalang-galang kayo sa akin. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Yung parang mga honorable na mga politician na ito, wala palang kagalang-galang sa Panginoong Jesucristo. Ang kagalang-galang pala yung mga iglesia na gumaganap ng patotoo na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya ano naman ang sinasabi nung walang kagalang-galang sa Panginoong Jesucristo na hindi nila pinapupurihan. Kaso, hanggang sa manlupaybay na, hanggang sa ma-pressure na ma-pressure, kaiisip. Hanggang sa humina na yung kanilang mga butot katawang lupa. Hanggang sa mawala na yung migas ng kanilang karangalan sa mundo. Hanggang sa maging close na yung karakter nila. Amen po tayo ron. Amen. Pero yung tunay na hinirang ng Panginoong Jesucristo, may open na book ito sa buong mundo. Open yung purify ng datos ng bundok ng Sion, nationwide, worldwide, in the certain continent, para marinig ito ng mga may pandinig at magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan ng bawat isa. Amen po ba? Amen. Wala kami sinusulisit, wala kami inihingi na sentimo sa bawat nakakarinig. At hindi nyo kami mai-issuean dito dahil ang paghahayag dito, ang Diyos ay pag-ibig. Amen po? Amen. Pagliligtas ang kailangan ng hinahanap ng Panginoon Jesucristo rito ay mga pusong marunong magpasakop, mga pusong marunong magpakumbaba, pusong marunong sumunod at umunawa. Amen po ba? O di ba yun ay binigay kay Haring Solomon na nagpakita ang Panginoon Diyos kay Haring Solomon para mapamunuan yung bayan, yung bundok ng Sion? Bigyan mo ko ng pusong marunong kumilala ng masamang aral, bigyan mo ko ng pusong marunong kumilala na mabuting aral, bigyan mo ko ng karunungan. Binigay kay Haring Solomon para mapamunuan ni Haring Solomon ang iglesia ng bundok na Sion. Na kung dadalangin yung bawat iglesia na pupunta sa Sion, dinggin ng Panginoong Jesucristo sa langit. Na tayo ang nasa lupa, tayo ang humihibig sa lupa, tayo ang sumasangguni sa lupa.
Tayo ang nangangailangan sa lupa. Tayo ang minapasdal sa lupa ng isang Diyos na sinasamba natin sa langit. Amen po tayo ron. Amen. Naganak ang Panginoon Diyos kay King Solomon. Hindi mo hiniling na lipunin ko ang iyong mga kaaway. Hindi mo hiniling na pahabain ko buhay mo. Pinaratingan siya ng laksalaksang kayamanan. O ngayon, masdan natin ang bansang Pilipinas, ang aliping bansa. Ano nangyayari? Di ba unti-unti na nagniningning ang bansang Pilipinas? Dahil dito na nagaganap sa bansang Pilipinas ang katuparan o sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias na dito siya luluwanatiin ng tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan na nagpapatotoo ang Diyos sa Espiritu buhat sa pasimula. Amen po ba tayo ron? Amen. Ano ang pangalan ng lumuluwalhati na iglesia na nakatala na sa langit? Kaya sinasabi ko, hashtag banal na bundok ng Sayon, highlight banal na bundok ng Sayon. Iisa lang ang pangalan na ipinaganda sa langit. Registered in heaven, registered sa Security Commission. Banal na bundok ng Sayon, bunga sa pagkapangalay. Mga nagpapatotoo ng Diyos sa Espiritu. Amen po tayo ron. Ito ako, nasa isang hamang at mangmang na kalagayan ako. Nasa isang dukha ako kalagayan. Awardee ko ng National Housing Authority dito sa Nueva Ecija. That is true break prayer ito. Itinatanyag ko ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos dito sa pagiging awardee ko sa National Housing Authority, Cabanatuan City, Caligid Norte. Naunawaan natin kung paano tayo ibilin ng Panginoong Jesucristo, paniniwala. Naunawaan natin kung paano siya mananan sa puso natin, acceptance, paniniwala. Pwede ba tayong tumanggap kung wala tayong nadidinig? Pwede ba natin mapakinggan kung walang isinugo? Di ba nadinig natin kung ano pinapangalan ng isinugo ng tagapagligtas? Yung mensahero na ang Diyos sa Espiritu, nagpapatotoo. Kaya witness ako na ang Diyos sa Espiritu, buhat na itatag ang langit at lupa. Di ba nadinig natin? Inihayag ko na ang Diyos sa Espiritu. Nadinig natin, may tatanggapin tayo, acceptance. May nadinig tayo para ma-deliver tayo. May nadinig tayo para ma-transform tayo. May nadinig tayo para ma-convert tayo. May nadinig tayo para magkaroon tayo ng pag-asa sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa at ng buong pamilya natin. Amen po? Amen. Pinangalan ko na ang Diyos sa Espiritu sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Jesucristo, nahayag ang larawan ng Diyos. In the third day, I will build my temple. Sino ang nagtayo? Sino nag-establish? Sino nagbigay ng the greatest assembly of Zion? The God Almighty, the Supreme God. The God Almighty created the heaven and the earth. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ano sabi ng Panginoon? Panginoon Jesucristo, ako ang pasimula, ako ang wakas, ako ang una, ako ang huli. Saan niya ninasa? Namanahan siya sa banal na bundok ng Sayon. Nasasambahin natin ang Diyos na buhay. Na ang pagsamba ng bundok ng Sayon ay buhay na pagsamba. Di ba marami palang relihiyon na patay ang pagsamba? Sang-ayon po tayo ron. Amen. Ito, nasa competition na ako ng spiritual warfare sa huling panahon eh. Kaya nga i-confess ko eh, wala na akong takot na mamatay pa ako dito sa pagiging physical ko dahil inirestore na ako ng Panginoong Jesucristo eh. Binuhay na ako mag-uli sa paniniwala ko eh. Gayon din lahat ang magiging saksi ngayon. Amen po ba? Amen. Nakagagalak na sa isang hamak at mahinang taong nakikita nyo sa social media, nadinig natin yung tatanggapin natin, paniniwalaan natin eh. Ngayon, bunay-bunayin natin kung hindi natin ito paniniwalaan. Sabi ng Panginoon kay Propeta Isaias eh, nagpakilala ako sa inyo, nagpahayag ako sa inyo, nagtanyag ako sa inyo, ako Diyos nyo. Nilalang ko kayo ayon sa aking kaluwalhatian. Kayo mga saksi ko, kayo'y kagalang-galang sa akin. Unawain natin, pag hindi natin ito pinaniwalaan, paano tayong magkakaroon ng pag-asa na maging awardee tayo sa heaven.
Sino mag-a-approve sa atin? Ang Panginoon Hesus Kristo. Amen po ba? Amen. Sino nag-certify sa atin? Sino nagbigay ng authority sa atin? Di ba isa lang ang pangalan ng tagapagligtas natin? Naluluwalhatiin natin sa banal na bundok na Sayon? Ihahayag natin sa 7 kontinente sa buong mundo na ang Diyos ay iisa. Espiritu ang Diyos na witness niya tayo. Amen po ba? Amen. Tingnan nyo sa Senado, nagkakagulo-gulo doon sa pagiging witness kung sino yung pinagsasakdal para mapatunayan ngayon, eto, witness ako ng Panginoon Diyos. Loyalist ako ng Panginoon Hesus Kristo. Hindi ako politician. Kaya ini-encourage ko yung mga nakakarinig. Maging witness tayo ng Panginoon Diyos. Nabuhat sa pasimulaan Diyos sa Espiritu para magkaroon tayo ng gantimpala sa pagpalito ng Panginoon Hesus Kristo. Amen po ba? Amen. Nakita niyo, nagwi-witness pagdating sa estado ng gobyerno, nagkakagulo. Marami bang mga kung ano-ano, mga pagpapatunay na hindi maintindihan kung totoo ba. Pero ito yung tunay na spiritual sa pagiging witness ko. Di ba, ito yung militaw na tunay na soldier of Christ. Amen po ba? Amen. Ito, sundalo ng Panginoon. Ang ialay ang lahat ng bagay sa mga nakakarinig. Hayag sa social media. Walang inililihim. Walang idinadagdag sa pangangaral. Ang Diyos ay Espiritu. Madadagdagan ba natin na ipangaral ang Diyos ay Espiritu? Madadagdagan ba natin? Mababawasan ba natin na ang Diyos ay Espiritu? Pananagutan lahat ng mga nagkakaral nito sa huling panahon pagparito ng Panginoong Hesus Kristo Kaya di naman ibinigay ang kapangyarihan at kapamahalaan lahat ng mga bagay. Di ba sa Panginoong Hesus Kristo, ito yung salita ng Panginoong Hesus Kristo na naririnig nyo sa labi ko na itinatadyak ko sa social media sa 7 kontinente sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Ito yung ambag ko sa minamahal kong bansang Pilipinas. Kaya mahal ko ang mga Pilipino. Kung paano akong minahal ng Panginoong Hesus Kristo, kung paano akong pinatawad, minahal ko rin yung kapwa ko tao. Nationwide, worldwide. Napatawad ko rin yung kapwa ko tao. Pinatawad ako ng Panginoong Hesus Kristo. Napatawad ko rin yung nakarinig na katotohanan. Ngayon, i-evaluate natin sa lahat ng listeners. Salain natin. Evaluate natin mabuti. Saliksikin natin mabuti. Kaya ginawa tayo ng patukala para parakalan natin ang Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa. Amen. Ngayon, kung hindi natin siya pararangalan sa lahat ng mga taong nakakarinig ng katotohanan, tanungin natin yung puso natin kung pagdating ng hukom ng mga hukom, makakatayo ba tayo? Ipagpupukulin yung mga kambing at saka yung mga tupa. Yung mga kambing niya sa kaliwa, yung mga tupay sa kanan. Yung mga tupay tagapagmana ng gantimpala ng buhay na walang hanggan. Yung mga kambing na hindi nakikipag-ugnayan sa tagapagligtas at nagbibigay ng parangal sa Panginoon Diyos buhat sa pasimula dadali naman sa paghukom, sa pagkahatol. Araw at gabi yan. Araw at gabi ang pagdurusa ng hindi magpaparangal dito sa lupa sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Hesus Kristo. Ngayon, yung mga magpaparangal at magtitiis, magsusumikap hanggang wakas, yung nilalait, yung hinahamak, yung iniinsulto, yung inilibak sa pangalan ng Hesus Kristo, nakagagalak dahil namamahinga ang Espiritu sa ating puso at isipan. Sumasa natin ang Kristo sa pagkabuhay na maguli. Saksi tayo ng buhay na Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli. Eto sa harapan nyo, isang hamang at mangmang at mahinang tao na naghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa huling panahon na binigyan tayo ng huling araw para sambahin natin at papurihan natin ang isang Diyos na tunay sa pangalan ng Hesus Kristo na ating tagapagligtas. Naunawaan po natin yung naririnig niyo sa labi ko. Nakagagalak na binigyan tayo ng huling araw, huling panahon na nagbitawan ng mga sinungaling na mga ngaral, mga bulaang propeta na hinigitan pa ang Panginoon, ang mga Panginoon at hari ng mga hari
sa kanyang kalagayan na gumawa ng panukala, hinigitan pa yung gumawa ng panukala. Eto, naituturo ko sa inyo kung ano larawan ng panganay na nilalang, gayon din ang larawan ng bunga ng panganay na nilalang ng Panginoon Diyos. Kung ang larawan ng panganay ay espiritu, ano ang larawan ng mga bunga ng panganay na nilalang? Naiwagis ko po ba? Di espiritu rin. Amen po ba? Pwede ba magkaiba? Ang banal ng bundok ng sayo ng bride ng groom Ang bundok ng sayo ng katipang na. Ang bundok ng banal, ang maluwalhating banal ng bundok ng sayo ng glorious church na katipan ng groom Amen po ba? Amen. Kung ano yung ginagawa natin sa mundo, makikita pa ito sa alapaap Ito din ang gaganapin natin sa langit Amen po ba? Amen. Napakadakila na itong ibinigay sa atin na pagtitisan natin na di manilip yung karangalan doon sa langit na makikita at marinig pa tayo nung mga hindi makikipagkaisa at makikipag-ugnayan sa tagapagligtas natin para parangalan natin ang buhay ng Diyos na lumalang ng langit at lupa. Kaya sa lahat na nakakarinig, nasa inyo ang desisyon ito Hindi naman namin kayo inaakit para dumaming miyembro ng Panginoong Jesucristo. No! Nasa kapangyarihan ng salita ng Panginoong Jesucristo ang pagkilos ng unawa natin bawat isa rito Tao rin ako katulad dyan, ginamit lang ako na itayo para kung kayo nabikot, madinig natin yung katotohanan na paniniwalaan natin sa huling panahon para magkaroon tayong pag-asa lahat na ang Diyos ay pag-ibig hindi nagtatangi, no discrimination, no denomination, in any religion, all over the nations, in the 7th continent. Ano kapuluhan ng bilyon-bilyon na miyembro kung hindi natin pinararangalan sa lupa ang Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng likain ng langit at lupa? Di walang presensya kung hindi natin pinararangalan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Di mawawawas at law yan. Mawawala lang yan sa isang mata. Lahat na naglalago ang mga high-tech technology ngayon. Lahat ng ang hinahanap pakinabang sa social media. Mawawas out pa yan. Tignan yung katangian ng maluwalhating kaharian na may paggalang ang pagsamba at may takot ang pagsamba. Mayayanig ang buong kaharian ng buong mundo. Pero ang kaharian sinigap na itayo ng Panginoon Diyos, mamamalagi na. Hindi na mayayanig pa, hindi na magagalaw pa. Na may takot, may paggalang ang pagsamba sa espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na magmuli. Hindi namatayang ba ang Diyos? Everlasting siya. Wala hanggan ang Espiritu. Kaya nahayag sa pangalan ni Jesucristo para mamatay yung kasalanan sa krus. Para mahayag ang larawan ng Diyos na di natin nakikita. Nakita nyo ngayon? Amen po tayo ron. Amen. Ano ginawa ni Satanas? Giniro ni Satanas ang paniniwala ng buong mundo. Ginawang 3 persona. Ginawang tao ang Panginoon Diyos. Ang tunay na sa Diyos, pinapangalan ang larawan ng Diyos na Espiritu mula sa pasimula. Nang likhain ng langit at lupa, nasa ibabaw siya ng tubig. Pag-aralan natin ngayon, puro tubig pala ito, no? Pwede pala manumbalik na maging tubig ito. Wala tayong makikitang lupa. Wala na tayong makikitang langit kung lulubin ng Panginoon Diyos. Ano? Amen po ba? Amen. Nakilala niyo kung anong larawan mo. Malala lang. Kaya ako saksi na wala akong itinahiya. Sumasa atin ang tagapagligtas. Yung tanda ng patotoo na ang Diyos ay totoong Espiritu. Amen po ba? Amen. Nakagagalak din paghigawan to sa 7 kontinente sa buong mundo Nagagalak ang aking puso't pag-iisip na alive yung Espiritu kung naatahan sa puso't isip ko. Ginagamit lang ako bilang lupa na ihayag ko yung larawan ng Diyos na sasampahin natin sa Espiritu at katotohanan na pararangalan natin dito sa lupa. Sa maraming may pandinig sa buong mundo maging
pagpapala tayo ng kapwa-tao natin para maligtas din Amen po ba? Amen. Katulad nyo rin akong tao, nagsisikap akong mabuhay na patuloy akong sumasangguni at dumadaing sa Panginoong Jesucristo araw at gabi na sa kahinaan ko't kamangmangan ko't pagkaluman ako ng pagkaunawa sa pagtayo ko sa paghahayag ko ng kanyang kakarangalan at kadakilaan at walang hanggang kagandahang loob na inalay niya sa mga tao. Amen po ba tayo ron? Amen. Nagbabata ang inyong abang lingkod na araw at gabi. Dumadalangin, sumasangguni, humihibik at masmo ng bansang Pilipinas at yung ating presidente na namumuno sa kanyang nasasakupan sa mga Pilipino. Meron bang magulang na nagpabaya sa kanyang pamilya? Meron bang presidente na magpapabaya sa kanyang bayan? Pananagutan niya sa Panginoon Diyos yan pagka pinabayaan niya ang Pilipinas. Nakita niyo isang presidente na hindi niya binigyan ng concern ng sambayan ng Pilipino. Ano ang nangyari? Bakit nagkaroon ng pagdurusa? Dahil nagkulang siya sa pagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Amen po ba? Amen. Meron bang padre de pamilya na papabayaan yung pamilya? Common sense na lang po, sa isang pamilya na lang. Si Presidente Marcos. Di ba alam din ni Presidente Marcos na pananagutan niya sa sambayan ng Pilipino kung pabayaan niya ang bansang Pilipinas? Bakit ang daming kumikriticize pa? Ang dami pang oposisyon. Ano hinahanap nito mga oposisyon na ito? Hindi ba dapat suportahan na natin? Hindi ba dapat tulungan na natin siya, dalangin na natin siya sa isang Diyos na tunay? Para kung may darating pang kalamidad sa bansang Pilipinas makayanan natin yung pagsubok na darating sa minamahal nating bansang Pilipinas? Amen po ba tayo ron? Amen. Hallelujah! Purihin ang Panginoon Diyos sa pagdiriwang natin sa damo nito. Ang Diyos ay iisa. Kung bakit si Satanas at Diablo gumawa ng napakaraming diskriminasyon at denominasyon Kaya nalito isip ng mga tao sa huling panahon. Pero ngayon, nahahayag ang Diyos yung Espiritu ngayon. Amen po ba? Ang bundok na Zion, merong record sa langit ang pagsambi. There are three that bear record in the heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Naunawaan po natin ang stand ng Iglesia ng Bundok ng Zion na nakarecord sa langit ang pagsamba sa Diyos na buhay. Sang-ayon po tayo ron. Amen. Tanungin niyo yung relihiyon nyo, ano bang ganda ng relihiyon, ano bang dami ng miyembro nyo. Kung yan ba, meron bang nakatala sa langit ang pagsamba nyo? At tignan nyo yung namumuno sa inyo, bakit nagkakaroon ng struggle? Bakit nagkakagulo-gulo? Ang Diyos pag-ibig, ang Diyos kapayapaan, ang Diyos kapanatagan. Bakit nagkakagulo-gulo yung mga sekta nyo? Bakit puro pakinabang? Ang hain ng Panginoon Diyos, pag-ibig, pagsamba sa tunay na Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Bakit nagkaroon ng mga division na ganyan? Sino may gawa dyan? Ang Diablo. Amen po ba? Sa pasimula pa lang, si Satanas, hindi nasumpungan ng katotohanan. Sa pasimula, si Satanas, mandaraya na. Sinungaling na. Kaya ngayon, dinadaya niya ang pag-iisip ng mga puso walang malay para makasama niya sa paghuhukom, sa pagdurusa sa impyerno. Mamili tayo kung saan natin gusto. Kung sa kaligtasan ba, sa buhay na walang hanggan, o sa paghuhukom araw at gabi. Nasa inyo ang desisyon ito. Amen po ba? Amen. Pero nadinig nyo na kung paano natin sasambahin ang isang Diyos na tunay na magbibigay sa atin ng gantimpala at buhay na walang hanggan. Maging saksi tayo ng tunay na Diyos, buhat sa pasimula, na ang Diyos yung Espiritu. Kaya tayo nagpapatotoo. Kaya sino din ang nagbigay sa atin ng tanda ng Diyos yung Espiritu? Hindi ba ang Panginoon Diyos din ang nagbigay sa atin? Sinabi kay Propeta Isaias na ang tunay na hinahanap ng Panginoon Diyos ay mabababa kalooban na sumasamba sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na magmuli.
na hinahanap ng Diyos Ama yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Nagpapatotoo. Eto ako, nakahanap ako sa inyo. Dala-dala ko ang mabuting balita ng kaligtasan ng mga kaluluwa ng mga may pandinig. God grace. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ano sabi doon sa Aklat na 1, chapter 1, verse 9? Kung sino man yung nangangaral na iba pa at hindi dala-dala na ang Diyos tunay na Espiritu, taliguran nyo na. At huwag na tayong pa-influensya sa matatamis na salita niya. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung itong nadidinig nyo, ang Diyos ay Espiritu, tumatahan sa atin ang anak, gayon din ang Ama. Amen po ba? Amen. Nagagalak na ito yung huling panahon na nasa gitna tayo ng mga mamumusong, nasa gitna tayo ng mga sinungaling na makakanak. Ito yung panahon na ibinigay sa atin. No? Binigyan tayo ng huling panahon na pagdiriwang na nagsisipag-sisi, tapupong tayo sa kasalanan, tumatahan sa atin. At nagagalak tayo sa katotohanan, tinutupad natin sa puso't isip natin. Ipinaghihiyawan ko sa social media sa 7 kontinente, sa maraming mga bansa, sa lahat ng mga may pandinig, naway inuubig ng Panginoong Jesucristo na dalhin ng hangin sa social media, sa mapagkailangan na dumadalangin na magkaroon na ng pagkaunawa sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang pagsamba ng tunay na iglesia ay sa Espiritu at katotohanan na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya ang bundok na sayon nakatala na sa langit official Hashtag banal na bundok ng Zion. Highlight, ano? Amen po ba? Proud ako na ipandinig ito sa inyo Dahil sinabi ng Panginoon Diyos ito Dadapwat na hagsilapit na kayo sa bundok ng Zion, sa bayan ng Diyos na buhay na ang pagsamba natin ay buhay na pagsamba. Ang Diyos ni Father Abraham ay Diyos na buhay magpasawalang hanggan. Ang Diyos ni Isaac, ni Jacob. Amen po tayo ron. Amen. Nakagagalak na pagdiriwang ito, pinagtangay sa atin ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, naluluwalhati at dadakilain natin siya, paralakalan natin siya. Sabi ng Panginoon kay Propeta Malakias, chapter 2, lahat ng mga saserdote o mga preacher na nangangaral na hindi nila inilagay sa kanilang labi ang hula, pararatingan sila ng sumpa hanggang doon sa kanilang mga angkan at lahi. O ngayon, doon naman sa isinubo ng Panginoon ng mga hukbo na sinasamahan sa katuwiran at kapayapaan na hinahanap ng aking labi yung palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta. Ano sabi ng Panginoon? Ipakikilala kita sa buong sanlibutan. Amen po tayo ron. Ito po, nahanapan nyo. Dahil ang Panginoon Diyos ang salita, pangyayarihin niya yung sinabi niya. At nangyayari na nga ang hula ng mga banal na propeta sa buong sanlibutan sa 7 kontinente. Yung ibinasbas sa mga banal na apostol, gayon din ibinabasbas sa banal na bundok ng Zion. Ano sabi sa mga banal na apostol sa Mount Galilee nung umakyat siya sa langit? Umayo kayo, ipangalan nyo ang mabuting balita at bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak. Bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Gawin niyong alagad ko ang maraming mga bansa. Sasain niyo ko hanggang katapusan ng sanlibutan. O di sasaayon sa bundok, sasaatin sa bundok ng Zion hanggang katapusan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Saan siya namamalagi? Eto, yung presensya. Naramdaman yung presensya. Wala nang ibang pangalan ng pagkaharian ng Panginoon Jesucristo kundi banal na bundok ng Zion na ipinaganda ng tahanan sa langit. Kaya pinatatanong ko sa mga makakarinig nito tanongin niyo, nagtuturo sa inyo kung may record ba sa langit yung sekta nyo o yung religion nyo Ang sabi sa kay Apostol Santiago, dalawin niyo babaeng bao. Ano pangalan ng babaeng bao? Yung dalisay na religion. Iglesia ng bundok ng Zion, nakatala sa langit, official. Amen po tayo ron. Amen. Kaya sino man yung religyoso at hindi nag-iingat sa paghahayag ng katotohanan, walang kabuluhan yung taong religyoso. Ito yung bulan na inihayag ko sa paghirang sa akin tagapagligtas. Inihayag ko yung larawan ng Panginoon Diyos na Espiritu. Ano bilin sa atin?
Malapit na ako mag-ending ano po. Kapag ka mayroong mga missionary na hindi dala-dala, na Diyos yung Espiritu, huwag natin paniwalaan, panigulan na natin yan. Kaya pagka dala-dala yung Diyos yung Espiritu, ito, nadidinig nyo, pinananahalan tayo ng ating Ama, gayon din ang anak. Amen po ba? Amen. Kasi naglitawa na ito maraming mga bulaan, mga kanon eh. Inililihim eh. Idinidinay na ang Diyos yung Espiritu. Ikinakaila. Kaya sabi ko kanina, lahat ng kasamaan at kasalanan natin may kapatawaran eh, pero yung idinay natin larawan ng Diyos eh. Ang sinag ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan eh, wala nang kapatawaran eh. Araw at gabi pagdurusan na sa impyerno eh. Kaya sabi ko, kanina eh, saan natin gusto? Sa kaligtasan ba? O sa pagdurusa araw at gabi? Nasa atin ang kalayaan ang pamimili ito eh. Sa nadinig nyo eh. Kaya yung pagiging encouragement namin sa inyo, kalayaan po natin ito, nasa atin ang desisyon sa naririnig natin aral ngayon. Amen po ba? Amen. Pero ang bilis sabi ng Panginoon Kristo, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Aling Kristo mananatili sa atin? Yung salita ng Diyos yung Espiritu. Amen po tayo ron. Amen. Ano sabi sa atin? Pagdating sa Revelation, mag-ending na po ako. Mapalad na mga nakarinig nito. Mapalad na sasampalataya sa aklat ng hula ng mga banal na propeta. Sapagkat ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, yung isang Diyos na tunay natin na si Jesucristo na sinasamba sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na magiging. God bless people of God. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of God. To God be the glory. Hallelujah. God is good all the time. All the time, God is good. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of God. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal ng mga kapatid, panatilihin natin na ang karunungan at kaalamang binibigay ng ating Panginoon ay sumagana sa ating puso't pag-iisip sapagkat upang tayo, mga kapatid at mga kaibigan, ay masumpong ang buhay sa ating paglilingkod sa ating dakilang iisang Diyos. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Patuloy natin ipahayag, You are the King of Kings and Lord of Lords. Patuloy natin awitin, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope. That we praise, we praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost. That we praise, we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy natin itaas ang ating dakilang pasalamat at pagpuri sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay. Nagagala kami, Panginoon, sapagkat Ikaw ang bumuhay ng aming mga
kaluluwa upang kami masumpong buhay sa pananampalataya na sumasagana sa karunungan at kaalaman, sa dalisay na pananampalataya at lalong dakila sa lahat, Panginoon, sumasagana sa pag-ibig na handang ialay ang sariling buhay alang-alang sa kanyang kapwa. Salamat, Panginoon, nagdadala kami kung paano ikaw na huminang at tumawag sa amin sa isang dakong ito, sa isang mababang kalagayan, gayon may tunay na kinikilala mo sa iyong lukot sa isang kalangitan. Patuloy ang aming pagsusumamo, Panginoon. Idinadalangin namin ang mga kapatid at mga kaibigan na nangalan sa buong sanlibutan na ayon din sa iyong kalooban, Panginoon. Tawagin mo na, irangin mo na, Panginoon. Dalhin mo ang iyong dakilang banal na salita sa kanilang mga pandinig upang ang mga puso pag-iisip ay pagkariin na ng iyong katilan at sama-sama na namin ihain sa iyo ang pinakamataas na mga awitin ng pagpupuri at pagliwalhati sa iyong dakong luklukan sa sangkalangitan. Salamat, Panginoon, ikaw ang nagpapalakas sa amin, ikaw ang nagbibigay sa amin ng katibayan, ikaw ang naghinda sa amin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ay patuloy namin ipinagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.